So, yun nga guys, naputol yung video natin nung kanina kasi may ginawa tayo na rito sa site kasi magkaroon ng inspection kasi sa may bubuhusan tayo. So, ngayon guys, tatalakayin naman natin yung mga possible na magkaroon ng magandang possibility na pwede rin pag-tradean at mag-trade tayo bukas ng tinatawag na one day trade. So, baka possible na magkaroon to ng uptrend na tinatawag guys. So, simulan natin guys dito kay SSP. Si SSP guys o si Semicon Philippines Corporation. So kanina nga guys, medyo maganda yung opening niya. So yung opening niya kapon sa opening niya is pareho. So kanina opening pang 15 minutes ng every 15 minutes ng kanyang trading, maganda yung impact na nangyari sa kanya. So kung mapapansin nyo sa opening niya is halos first 15 minutes ng opening hours niya is halos gap up agad yung kanyang nagkaroon siya na agad na magandang trend. So pero after naman dos is hinila pero na-sustain niya yun guys. Kung makikita niyo yung 15 minutes na graph niya kanina yung pag-trade niya, itong part na to guys, yung 15 minutes, itong 15 minutes na to guys. Ikon natin, box natin guys para mapansin niyo. Ito guys yung 15 minutes na kanya pag-tranyahin part na to. Ito yung pang trading kanya kanina, trading kanya every 15 minutes. So kung makikita nyo guys, sa opening pa lang is nagkaroon agad siya ng magandang pasok ng kanyang price. So pero medyo nahila naman ng mga buyer nung after 30 minutes, pero at the end is talagang na-sustain niya yung pag-uptrend niya. So tulad ng sinabi ko nga kahapon guys sa video ko nung pala Sunday, maganda rin abangan si SSP. So hindi naman ako nagbigay ng specific time kung kailan siya, pero sabi ko this week na baka maging maganda yung maging trend niya. So kasi nakita ko nung Friday guys, yung volume niya is halos nagpopondo yung mga kwan dito, trader. So red yung market. So naisip ko na possible na magkaroon siya ng reversal. So at nakita ko rin kasi yun nung Friday na yung itong si fasting moving average niya is gusto niya na mag crossover dito kay slow moving average, yung red, at saka yung tinatawag natin na ADX is nasa below 20 siya. So ang nakita ko doon kasi kaya ganun is naka downtrend siya. Pero yung napansin kasi natin sa kanya guys kahapon is kaya na kwan ko is yung si fasting moving average nagkaroon siya ng tinatawag na kadang divergence sa kay slow moving average, si fasting moving average. So possible na inisip ko na hindi siya magandang i-trade ngayong araw. So kaya hindi ko siya pinansin kanina. So ngayon guys, nakita ko na nagkaroon siya ng reversal. So possible bukas baka magkaroon pa siya ng magandang pagtaas ng kanyang price guys. So baka magkaroon pa ng tinatawag na uptrend yung presyo niya kasi itong si EDX niya is nagkaroon ng pa-uptrend yung kanya. So possible na magkaroon siya ng tinatawag na sideway lang. So kung hindi man ganong kalaki yung itataas niya guys, pero magkaroon pa rin siya ng pagtaas si SSP. So napili ko siya ngayon guys na kung baka bukas magustuhan nyo, pero para sa akin marami na rin nag-take ng profit dito. So hindi ko alam kung baka ito yung mga nakabili sa part na to, dito sa part na to guys, or either dito. So nagkaroon to ng pagtaas ng presyo sa saka rin ang stock na to guys sa SSPs. Kung nagto-trade kayo dito, mapapansin nyo talaga na every end of the month, first last week of the month or first week of the month siya nagkakaroon ng tinatawag na pagkaroon ng uptrend ng mga price niya. So ito yung nakikita ko guys, pero kung sa akin maganda siyang maganda siyang senyales kasi yung
Ngayong araw is na-break niya yung RSI 50, so nagkaroon siya ng from lower than 50, below 50 to above 50 at going to 60. So may possible na magkaroon to ng pagtaas ng presyo guys, at itong si fasting moving average niya is nag-cross dito kay slow moving average. So baka bukas magkaroon to ng tinatawag na divergence. So possible na magkaroon to ng uptrend ng price guys. Pero yung ADX niya, so okay naman siya. May uptrend na siya. So sana ma-break niya yung 20 guys this week. So kung magkataon na ma-break niya yung 20, so possible na tuloy-tuloy niya siya guys. So at isa pa rin sa mga binabantayan ko dito guys is yung fundamentals niya, na tinatawag ko nga na mga kailangan ng gadget ngayon. So alam naman natin na itong Semicon is gumagawa to ng mga electronics parts katulad din ni IMI na isa rin sa mga stock dito. So ito lang yung masasabi ko kay SSP guys. So ito naman isa guys si SSI, pero downtrend siya ngayon. Pero kanina guys, trinay niya na magkaroon ng si SSI. Trinay niya kanina to guys na magkaroon ng uptrend guys ng umaga, pero hindi niya na-sustain guys. Kaya napili ko naman siya guys, baka this week magkaroon din siya ng reversal. So kung possible bukas, pero hindi na ganun ka-trend yung RSI niya going downward, so baka possible rin to na magkaroon ng twist o pabalik guys. So okay lang naman itong tinatawag natin na MACD niya kahit nasa baba itong si fasting moving average kay slow moving average. Basta importante niya kasi is magkaroon siya ng divergence na tinatawag. So magkaroon sila ng hindi sila magkadikit. So pag maghiwalay pa sila bukas guys, so possible na magkaroon to ng possible na trend. At isa pa rin sa na binabantayan ko siya guys, so nag-uptrend na rin yung ADX niya. So pag nagsabay itong si RSI at ADX sa pag nagsabay sila guys na ito guys, mag-break ng 20 at ito is mag-reach man ng pag nag-reach ito ng 30 at ito ay mag-break ng 20 at ito ay possible na magkaroon ng twist reversal, at ito namang si MACD ay kung magkaroon man to ng uptrend ang kanyang passing mover sa mag-cross dito kay slow moving average, so possible na yun na magkaroon na tayo ng pagtaas ng presyo dito guys. So tataas na to yung presyo, so magkakaroon na tayo ng mapag time tayo na mapag-take profit guys. So sana ito na yung last yung support niya. So sa ngayong araw, kung titingnan mo yung support niya guys, isa 0.90. So trinay niya kanina basagin yan guys at the end. So tiningnan ko rin naman tong hindi SSI 0.90 ba? Support, 0.90 nga ang support niya sa 1.0 guys. So hindi naman siya na break. So kanina sinubukan niya ng mag-uptrend guys ng umaga, pero hindi niya na-sustain ng mga seller. So mas nanaig si buyer guys. Pero kung titingnan niyo, nagkakaroon siya ng volume na guys. So possible na magkaroon na rin to ng reversal guys this week or this coming week. So maganda rin siyang bantayan guys yung stock na to. At isa talaga sa mga nagtakaw ng pansin sa akin guys is ngayong araw is si Now. Hindi ko siya na kwan kagabi guys na binigyan pansin kasi nga yung ADX niya, iniisip ko kasi baka magkaroon na siya ng sideways. So medyo pababa yung ADX niya na halos pa tarik yung pagbaba niya. So pinapansin ko guys, baka magkaroon man ng opening, magkaroon man to ng pagtaas ng presyo, pero hindi ko iniisip na ganun kalaki guys. So baka sabi ko mag-opening, so pag nag-opening sa 2 at sa maging green siya, so may possible na one single pattern candle. So ngayon naman is nagkaroon siya ng gap up, pero ang nagtakaw pansin ulit sa kanya guys, kaya ginawa ko siya ngayon ng technical analysis is itong si RSI na naman. So na-break niya naman yung 50. So from below 50 going to above 50 to 60. So possible na magkaroon ng trend. So ito naman si convergence ay si MACD niya is nagkaroon ng convergence. So possible guys magkaroon ng sideways
sideways siguro bukas or magkaroon to ng medyo flatten ng hindi ganun katarik yung uptrend ng RSI niya pero above 50 pa rin yan bukas at ito ay magkaroon ng natawag na convergence pansamantala or mag-cross na sila bukas. So possible guys na tumaas na tong si Now. So maganda rin itong tingnan natin yung kuha na to, stock na to guys, sinaw sa ngayong linggo or possible hanggang next week. So sumunod natin kasi si HP. So si HP guys, sinasabi nila na hindi magandang stock ngayon kasi nga medyo downtrend talaga yung kanya, yung price niya. Pero kung mapapansin nyo guys, nasa almost 30 na siya, so hindi niya na break ngayong araw at nagkaroon siya ng tinatawag na flattening pag flat ng kanyang oscillator dito sa RSI. So possible bukas guys kapag nag uptrend to guys at itong si MACD is mag-cross dito, yung MACD niya is mag-cross yung fasting moving average kay slow moving average. So possible na mag-uptrend na to guys. So makikita nyo naman yung ADX niya, so may strong trend na mangyayari guys kasi pataas yung ADX niya, nasa above 20 na siya. So possible na magkaroon na siya ng reversal guys. So possible na magkaroon to ng makapag-take profit din tayo dito sa stock na to. So maganda rin siya pagbasta natin bukas guys. Possible na kapag nagkaroon ng green candle to bukas guys na bukas. So possible ang third candle niya is green ulit. So maganda na siya possible na mag trade tayo bukas ito. So isa ito sa mga babantayan ko bukas bukod kay Now ito at saka si SSP. So isa pa sa mga tiningnan ko guys is si MPI. Si MPI guys, so possible din si MPI guys is magkaroon din to ng tinatawag na reversal. So nagpo-form naman yung ADX niya, halos nagkakaroon siya ng uptrend. So may possible na panibagong trend na mangyayari dito sa kanyang presyo guys, sa kanyang price. So pero yung MACD niya ngayong sumunod at ng dalawang araw na magkasunod so hindi nagbabago, so halos pareho yung galaw nila guys. So may possible na magkaroon ng konting sideway ng presyo, konting pag sideway ng presyo, then siguro after nun saka siya magpo-form ng panibagong trend at itong sanang si RSI. So magtuloy-tuloy sana siya hanggang sa ma-break niya itong si 40, between 40 and 50 siya. So hintayin natin mag-break yung 50, so position tayo dito sa stock na to. So isa pa sa mga kinan natin na kuan is si Euro. So si Euro guys, so tulad ng sinabi rin ko kagabi, si Euro, may video ako na ginawa dito about kay Euro kagabi. So yun nga guys, ang possible tiningnan ko sa kanya is may form siya ng candle na downtrend. So tiningnan ko sa kanya, sabi ko kapag nag green candle to, possible na mag uptrend na to guys, magkakaroon to ng reversal ang price ito guys. So kasi nga itong si ADX niya is going up, so may trend na magpo-form, may strong trend na magpo-form sana going pag lumagpas to ng 20 guys at itong si MACD niya is mag-cross man siya, kung mag-cross man to si fasting moving kay slow moving average or magkaroon siya ng divergence pababa at itong si RSI is ma-break niya na bukas yung 30, so possible naman ang mangyayari dito kay Euro guys. So magkakaroon to ng reversal of price guys. So baka magkaroon dito ng pagtaas ng presyo. So ito yung mga stock na aking binabantayan ngayong linggo guys hanggang sa susunod na linggo. So bukas, so hindi ako possible mag-trend sa tatlong ito, sa EPX, FNI, sa kay nickel, sa kay dito. So kahit medyo maganda yung naging fundamentals sa ngayong linggo, so possible na baka yung ibang trader is mag-take profit na ngayong kahit Wednesday pa lang bukas. So ang possible na tingnan ko guys is tong si SSP, si Now, si Euro, si CHP, saka si possible si MPI guys. Sa MPI din guys, possible na magkaroon dito ng uptrend. So isa pa nga ba guys na tinitingnan ko rin kasi binasihan ko na rin yung volume niya na yun. So si Picor, tiningnan ko na rin to guys. So medyo sideways lang naman siya, pero tinitingnan ko kasi dito guys, itong si tinatawag dito si MACD na halos nagkaroon siya ngayong araw ng
halos nagkaroon siya ng convergence convergence na punta dito kay slow moving average. So possible na baka magkaroon pa rin ng another sideways to, or bukas tumaas man ang presyo ito pero hindi ganun kalaki, pero possible na magkaroon to ng tinatawag na uptrend. So sana nga itong magform to ng panibagong trend pataas yung yung ADX niya, kahit pansamantala man lamang, tumaas man lamang tong stock na to. So guys, yan ilan sa mga stock na aking binabantayan. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, bukas baka hindi tayo hindi ang advice ko sa inyo sa EPX, FNI, saka kay Nickel. So, possible na mag-take profit na dyan yung ibang mga trader na nakapasok. So, kay dito naman, possible na merong magkaroon to ng pag downtrend kasi gawa nitong yung tinatawag na EDX niya. Sana hindi siya ma-break bukas ng yung EDX na 20 niya. So sana magkaroon siya ng twist pataas. At kung ito man si MACD man, sana kung magkaroon man siya ng convergence, sana bukas na at sa mag-cross sa Thursday is going uptrend na, at kahit divergence siya uptrend, and then itong si is kumbaga, itong si slow moving average is kahit medyo ang galawan niya is medyo mabagal ang pagbago niya ng trend is, so basta importante itong si fasting moving average is divergence siya away dito divergence sa kay slow moving average. At itong si RSI niya, so na-break niya yung 40 going to 50. So possible next week pa tayo guys magandang mag-trade dito. So ginagawa ko ang technical analysis na to guys, hindi para mag-trade kinabukasan, pero ito ginagawa ko ang technical analysis halos pang isang linggo or hanggang 2 weeks ng aking pagtre-trade na company. So yun ang pagte-technical analysis guys. So hindi ibig sabihin ng technical analysis mo ngayon, so apply mo agad bukas. So yun na yun. So pasok na agad. So hindi ganoon guys. So ang technical analysis parang ay tinatawag natin to na bias. So depende na to sa interpretation natin. So nasa sa inyo kung susundin nyo ang technical analysis natin, or kahit pa paano makapulot kayo ng aral depende sa paggamit ng technical analysis. So sa inyo na yun guys, kung ano ang possible na iti-trade nyo bukas sa mga company. So marami naman mga company na pwedeng pag-trade natin guys. So makikita naman natin yan dito kung sa all stocks. So yung mga magandang company guys, CBPI. So, yung sa mga trader talaga dyan na medyo maganda yung capital. So, dito sila nag-trade sa mga matataas yung na BPI. So, si Ani guys, maganda rin pag-trade to. So, nagpo-form din siya ng uptrend position. Nagkakaroon siya ng uptrend position guys sa trend si Ani. So, isa pa sa mga binabantay natin na stock is based dito sa volume is si MRC. Kasi isa rin tong mining company guys, si MRC. So, possible maganda rin yung magiging takbo niya, pero kung mamasdan niyo naman ang RSI niya, sinasabi ko nga, magre-reach siya ng 70. So, pag nag-reach man siya ng 70, magkaroon siya man ng trend bukas dito, tataas siya. Pero, parang panandalian to ngayong linggo, may possible na bumaba na yung presyo nito guys. So, si first gen, so possible na magkaroon ng uptrend, pero hindi ganun kataas ang trend na mag-perform niya, kasi itong si ADX niya is going down. At saka medyo pag going down yung ADX mo, kahit matarik pa yan, is medyo tinatawag na weakening of trend yan. So may possible na magkaroon ng volatility yung merkado, yung presyo niya. So yun lang masasabi ko guys. So nasa sa inyo na yun kung ano yung pipiliin nyo ng mga company na pag-tradean bukas. So sa akin lang naman kasi is ideya lang talaga ang purpose ko na magbigay sa inyo about sa technical analysis. So sa mga company nasa sa inyo kung saan kayo mag-trade. So yun lang guys ang possible na maibibigay ko na ideya sa inyo. So at isa lang din sa mga reason ko kung ba't kaya pinipili ko to ng mga company, kasi gawa rin sa mga small trader. So tulad ng sinabi ko nga sa mga sa una kong video, na nagtra-trade ako, depende ulit sa capital ko, hindi based doon sa company ko, sa pangalan ng company. Pero importante sa akin, maghanap ako ng company sa stock market, then tingnan ko yung volume. Pag maganda yung volume, takbo ng volume, kahit
at ang presyo niya is mababa, pero yung volume niya is maganda yung takbo. So yun ang mga pinipili kong stock guys. So guys, maraming salamat, sana may natutunan kayo sa sinabi ko, at kung gusto nyo sundan yung stock na aking binabantayan, so nasa sa inyo na yun guys. So ito lamang ay isang technical analysis based sa aking sarili, at para lang din naman sa aking sarili. So binabahagi ko lang sa inyo ang video ito para magkakuha kayo ng ideya kung paano binabasa yung tinatawag na technical analysis at paano tayo pumapasok sa merkado bilang isang trader. So guys, maraming salamat sa inyo.